Oh, Bes, share ko na naman another negosyo tips na galing mula kay Ate Bes. Paano nga ba gumawa ng cordon bleu? Kabili pala ako ng 1 kilong pitso ng manok or breast ng manok. 1 kilo lang ito, Bes, ay 180. Tapos, hinugasan ko at aalisin natin yung balat. Kailangan, punasan mo muna siya ng tissue para hindi siya masyadong watery, ganon, Bes. Tapos, aalisin mo na yung balat na parang ganyan. And then, hihiwain mo siya ng maliliit. Oo, Bes. Hihiwain natin siya ng maliliit at hindi na natin siya pupuk-pupukin. Ganon. At ihihiwalay natin yung balat at saka yung buto. Dahil, pwede mo naman isahog yan sa another na ulam or pansit. Pwede yun, Bes. Pagkatapos ay ilagay mo siya sa may food processor. Kung wala ka naman food processor, Bes, ay pagiling mo na lang sa palengke, Bes. Ganon. Ayan ang aking food processor, Bes. Napakadali lang at easy way lang ng paggiling ng iyong chicken cordon bleu. And then, maghiwa-hiwa ka ng Eden cheese. Eden cheese pala ang aking ginamit kasi mas malinamnam para sa akin ito. At eto na yung giniling nating, Bes. Maglagay ka lang ng asin, paminta, seasoning, tapos 3 kutsara na harina. Oo, konting harina lang, Bes. Para hindi lang maghihiwalay-hiwala yung laman ng manok. At pantay-pantay siya mamaya pag naibalot mo. Hindi siya buo-buo, ganon, Bes, ang sikreto ng paggawa ng cordon bleu. Tapos yan na imimekos-mekos natin na parang ganyan para pumasok at mag-combine yung mga ingredients sa loob ng chicken. And then maglalagay ka sa may cling wrap and then ipaplat mo siya na parang ganyan. And of course, wag na wag mong kakalimutan maglagay ng ham dahil yan ang pinaka masarap or main ingredients niya sa loob, and then yung cheese para malinamnam siya. And then, iro-roll mo siya sa may cling wrap. Medyo matrabaho talaga to, mga Bes. Ayan nga pala yung ating nagawa na 7 piraso na cordon bleu. At siya nga pala, Bes, ini-steam ko pala itong cordon bleu. Yung iba naman na gumagawa ng cordon bleu ay hindi na ini-steam. Pagkatapos ng niroll, ay ipipreto na kaagad or ipapry na. Kaso nga lang sa akin kasi, gusto ko yung ini-steam para maluto talaga dun sa may loob. At pag na-steam na, Bes, ay i-coat mo siya sa may itlog and then yung breadcrumbs. Oo, Bes. Talagang may breadcrumbs yan, mga Bes. At saka na natin ipiprito na parang ganyan at babalik ta rin. Siyempre, pag naluto na yan, ay titignan natin sa loob kung perfect nga ba doon sa may loob. Ayan na siya, Bes. Napaka-perfect niya. Kaya ano bang inaantay mo, Bes? Magluto ka na at magnegosyo ka na nito. Alam mo ba ang benta ko nito sa isang tab ay 120 or 100 pesos ang isa. Kaya kung ako sa'yo, magnegosyo ka na at mag-business ka na, Bes. Eto na siya, Bes! The moment of truth ng ating cordon bleu. So, titikman natin kung anong magiging lasa. Mga natin, Bes. Eto na siya, Bes! Masarap siya, Bes. Kaya try mo na, Bes. Panaantay mo. Magluto ka na ng cordon bleu. So, ayun lang. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye!